Good morning mga ka-Ebong! Panibagong vlog na naman. So this time, i-report ko sa inyo ano ba ang nangyari sa NOF natin for the past 3 months. So kung maaalala nyo, doon sa isang vlog ko, ilalagay ko yung picture dyan ng vlog. Meron tayong mga goals ngayong 2024. No? Nirelease ko yung goals ko noong 2024 pagdating sa pagkakalapate. So ngayon, balikan natin yung mga goals na yun para malaman natin kung tayo ba ay on track. Na-achieve na ba natin yung goals o nahuhuli tayo dun sa goals natin o talagang hindi na natin mamimit yung goals. Red, ibig sabihin wala na, failed. So kahit anong gawin mo, hindi mo ma-achieve yan. Yun. So ngayong taon, hindi mo ma-achieve yan. Kahit anong adjustment pang gawin mo, hindi mo na yan magagawa, hindi mo ma-achieve. So number 2, yung orange. Orange, ano ibig sabihin yan? Yan, para ang ibig sabihin yan, medyo nanganganib na hindi mo ma-achieve yung target mo. Pero ma-achieve mo pa, kaya pa, mayroon pang kailangan gawin. Ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon, hindi may possibility hindi mo ma-achieve. Maaaring nahuhuli ka dun sa target, no? Sa mga ginagawa mo, hindi mo nagagawa consistently. Kaya kailangan mo ayusin ulit, ibalik mo yung gawin mo yung mga tamang sistema para ma-achieve mo yung target. So yun yung orange. So ma-achieve pa yan, pero kailangan mag-adjust. Okay? At ano naman yung green? Ibig sabihin ng green, yung ginagawa mong sistema, okay. No? Hindi mo pa man na-achieve yung target mo, pero yung sistema na ginagawa mo, nasa tama naman. Kontra ka naman. So ngayon pa lang, April, i-check natin yon kasi every quarter, sisilipin natin yung goals natin at i-report ko sa inyo para matatrack natin siya. No? At kung may kailangan tayong i-adjust sa ating mga ginagawa para ma-achieve natin yung goals natin, gagawin natin yon hanggat may panahon pa. Alright? So, ano ba yung mga goals ni Ebong Lop TV this year? So, pakikita ko dyan sa screen. Ayan, yan yung goals natin. Bibigyan ko kayo ng mga 1 minuto para basahin yung mga goals na yan. Alright? So, ayan yung mga goals natin for this year. Ayan. So, ano-ano ba yan? Una, siyempre, mag-overall champion. At least, mag-top 50 sa mga karera na sasalihan natin ngayong taon. Pangalawa, ma-recover natin yung at least kalahati ng gastos natin simula nung nag-umpisa tayo. No? Pangatlo, makagawa tayo ng mga 200 vlogs this year, no? Simula nung nag-umpisa tayo. Number 4, ay yung panghuli, makapagkarera tayo at least 20 kalapate, 20 warriors na maisasakay natin sa mga club races. Ayan. So nakita nyo na, nalaman nyo na yung mga goals ni Ebong Lop TV. Kayo di ba may mga goals din? So, hindi nyo naman kailangan gawin to. Pero, sa aking sariling pagsisikap, sa aking sariling paraan, maasa ako na kahit paano, meron kayong matututunan dito sa ginagawa ko na to. Nakaroon kayo ng idea na dito sa hobby na ginagawa natin, hindi lang pala parang tira lang ng tira. Diba? Kasi may gastos din. Diba? Lalo na kung seseryosohin mo yung pagkakarera. Balikan natin, ano bang mga nangyari? Isa-isahin natin yung mga goals ni Ebong Lop TV. So number 1, top 50 overall sa mga club races. Yan. So na-achieve na ba natin yan? Sa ngayon, hindi pa. For the past 3 months, hindi pa tayo
nananalo sa mga club races. Pangalawang sali na natin to. Yung una kasi sumali tayo dun sa PUF, pero nag-umpisa yung December, so nag-overlap hanggang next year January, or yun. Tapos January o February yata. Tapos hindi naman tayo nakapagpadulo hanggang third lap lang, yung fourth lap, tsaka nawala yung ating dalawang warriors, no? Natsugi sa Tsugegarao. Ayan. So this time, ngayong March, nakapagsakay tayo sa club training sa TGRC. So kasalukuyan lumilipad yung 5 nating ibon ngayon. Alright, so top 50 overall, wala pa tayo dyan, no? Pero hindi ibig sabihin hindi na natin ma-achieve yung goal na yan kasi maaga pa naman. So first quarter of this year, tingin ko baka itong goal natin na top 50 overall, napaisip ako, kailangan natin i-adjust. No, hindi kasi pag sinabi mong top 50 overall, mabilis yung ibon mo. E, paano ko yung ibon mo sakto lang ang lipad pero nakapagpadulo ka naman. 'Di ba? So sayang yung sayang naman yun, hindi ko mailalagay sa goal ko achievement din naman yun. So idadagdag natin yan na top 50 overall or ma-complete yung race, no? Ma-complete yung race sa isang karera. Yan. Sabihin makapagpadulo, no? Kung pwedeng maging super set winner or kung hindi man, kung may cut-off siya, okay lang, basta makapagpadulo siya. Ayan, yun ang target natin, makapagpadulo. Ayan. So top 50 overall plus makapagpadulo, no? Ma-complete yung race hanggang sa last lap. North and south yan. So tingin ko nga yung top 50 overall masyado pang ambitious, no, para ma-set natin siya. Siguro kung top 100 pwede na, no? Top 100 ba? Gawin nating top 100 overall. Ayan. So sige, top 100 overall plus makapagpadulo sa kahit anong races. Ayan. So yan ang magiging revised goal natin. So hindi ibig sabihin na parang binabago natin yung goal natin para lang sa mas madali yung parang kung ano lang yung kaya natin gawin. Hindi ganoon, no? Ibig sabihin kasi pagka mag-set ka ng goal na kayang-kaya mo namang gawin, okay lang din yun, pero nasaan yung challenge, di ba? Walang challenge doon, di ba? Tsaka hindi rin maganda na pabago-bago ka ng goal kasi pag ganun, mawawala ka sa direksyon, no? Kasi ano ba talaga yung pinaka parang goal mo at the end of the day, ano ba yung gusto mong ma-achieve, makuha sa ginagawa mo na matcha-challenge ka at masasabi mong achievement mo. Kasi kung maglalagay ka ng mga goals na napakadali lang, nasa sa'yo yun, no, kung yun ang gusto mong gawin. Pero siyempre kanya-kanya tayo ng ng gustong gawin. Kung ano pa yung makakapag-asaya sa'yo o gusto mo bang ma-challenge. Ayan. So top 100. So going back, top 100 overall plus makapagpadulo sa kahit anong club races. Ayan. So ngayon sa Q1 wala pa, no? Ang nakikita natin, meron kasi tayong 5 warriors na naka-training ngayon So siyempre training pa lang 'yan. Kumbaga sa tamang lamdas naman tayo dahil nagte-training sila. So kailangan makapasok sila sa derby. O di ba? At saka makapagpadulo. Yun. Kasama na rin diyan, siyempre kung sasali tayo sa mga fundraise kung meron, ayun. Kumbaga, secondary, yung mga pwede nating gawin yon, secondary yon. So ano pa dapat nating gawin? Unang-una, kailangan pasensya. Kailangan magpasensya. Huwag magmamadali. No? Kahit na yung target mo ay napaka-challenging, huwag mong pilitin kung hindi naman pwede. Mukha nung yung learning ko, no, sa training, nag-train ako ng mga young bird na 3 to 4 months. Nag-mintos ako ng mga 60 kilometers. Ayun, nawala yung 4. So kasalanan ko yun kasi
sobrang layo pala noon para sa kanila. So alam ko na yun eh. Alam ko na hindi ako komportableng i-release yung mga ibon nung araw na yun. Pero para bang yun yung una kong na-set. So tinuloy-tuloy ko na. Pero nung bumabiyahe ako, meron talagang nagbubulong sa akin. Huminto ka na. Huminto ka na. Dito na lang. Baka mawala yung mga ibon mo, masyado malayo. Kaya habang bumabiyahe ako ng Nueva Ecija, may bumubulong sa akin na gano'n. Pero wala, hindi ko sinusunod. May times na parang napapahinto na ako, parang ang bagal ng takbo ko. Pero tinuloy-tuloy ko pa rin. Dapat pala inunti-unti ko talaga kasi wala naman talaga sa target natin mag-toss ng more than 20 kilometers, no? Nung March, ang target nga lang natin 20 kilometers lang. Pero anong nangyari? Nag-toss ako ng 60 kilometers, pambihira. Yun, binigla ako mula sa 20 nag-60 ako, pambihira. Mali pala yun, mali. Sayang yung mga ibon na yun. Kaya learning yun guys sa inyo ha. So ayan, sinishare ko yan para sa kaalaman ng mga newbie. Talo ang inip, no, dito sa hobby natin. Talo yung inip. Kasi bala ko sana yung mga young bird na yun, baka maisama ko sa March training nung club na sinasalihan ko ngayon. Pero itong mga young bird na to, pang June talaga yung laban. So, nagmadali ako. Ayan. So, ayun nangyari. 4 na young birds yung nawala. Diba? Kasalanan ko yun. Pero going back, tapos na yun. So, learning yun. No? So, dapat nga mas marami pa tayong gagawing training kasi gusto nating mag-champion, di ba? Training tayo, yun naman yung makokontrol natin eh. Pero dapat tama yung mga training mo, tama yung mga distansya ng mga mid-toss. Ayan. Yun. So, yun yung gagawin natin. Ayan. Mag-stick tayo dapat doon sa sistema, doon sa plano na una kong sinet. Ayan, dapat mag-stick ako doon kasi yun nga, gusto kong ma-overachieve yung mga young birds ko, mag-overachieve sila, yun ang nangyari, nawala. Alright, so ano pa? Coaching at mentoring. So magkaiba yung dalawang na yan yung coaching at mentoring, magkaiba yan. Pero sa salita natin, sa common language na naririnig ko sa pagkakalapate, mentor. Nagpapa-mentor tayo, di ba? Ayan. Okay lang yun. Yun. So, hindi ko na i-discuss anong kaibahan ng coaching at mentoring dahil hindi naman yun ang topic natin. So, kailangan natin ngayon, mas nararamdaman natin na kailangan natin ng coaching at mentoring. Dahil nga, isang pagkakamali mo sa isang desisyon, malaki yung kapalit, no? Malaki yung consequence, kamukha nung nangyari sa akin na nawala yung mga young birds ko. So, ngayon, ako yung tipo na kailangan ko ngayon na pag may gagawin ako isang bagay, ikukonsulta ko muna doon sa coach. Yan. Ayan. So, mas kailangan ko ngayon ng coach kaysa mentor kasi kumbaga yung sistema natin hindi pa matibay eh. No? At saka yung mga ginagawa natin, puro mga first time din. Dahil nga newbie tayo, wala pa tayong isang taon na nagkakalapate, isang beses pa lang tayo sumali sa club race. Marami pa tayong may experience sa breeding, sa race training, ayan, sa conditioning. Marami pang kailangan matutunan. Ayan, so mas kailangan natin ng coach ngayon kaysa sa mentor. Ayan. Alright, so yan ang ating goal number 1. So yan muna, naka-orange muna tayo. Ayan. Alright, so hindi pa ibig sabihin achieve na kasi nasa first 3 months pa lang tayo ng taon. Pero kung sa ngayon yung base sa estado natin ngayon, sa panahon na meron tayo 3 months, yung bang ginagawa natin nagagawa natin. So yun yung green. Kapag ka nagagawa mo, oo, nagagawa ko, edi green tayo. Ayan. Okay. So goal number 2, post recovery. Ayan. So dito masasabi ko na tayo dyan, red. Hindi talaga natin ma-achieve yung 50% na cost recovery. So bakit? Kasi yung expenses natin ngayon talagang puro palabas.
Hindi nga ako nagbebenta ng kalapate. Hindi ako nag-out ng kalapate. No? So, puro palabas yung ating gastos. So, ano ang pwede nating gawin dyan? Siguro kailangan mag-adjust tayo. Magsaset tayo ng expenses for the month at for the year at dapat hanggang doon lang. No? So, ano ba yung mga expenses na hindi natin pwedeng i-compromise? Siyempre, yung pagkain, supplements ng mga breeders at saka mga pangkarera natin, yung mga warriors natin. Hindi natin mako-compromise yan. So, anong pwede nating set na target? Base sa aking estimate, kasi more or less meron ako mga 50 pigeons dito sa lock ko. Breeder at saka mga flyers. Kasama na rin yung stock birds. So, sa 50 pigeons, nag-a-average yan ng more or less, ang gastos ko dyan nasa mga 2,500 to 3,000 pesos a month. Ganyan yung gastos ko. So, halos mga 2 sako. 2 sako ng patuka ang napapakain ko dun sa mga warriors ko. Ayan. So, estimate ko lang yun, guys, ha. So, yun. Kaya ang gastos ko nasa mga 2,500 to 3,000. Hindi lang yun sa patuka. Kasama na dyan yung supplements, at saka yung transportation kapag ka ako ay nagmimigtos. Ayan. So, average is 2,500 to 3,000 per month. So, kung susumahin mo sa isang buong taon, umaabot ka ng mga 36,000. So, ayan. 36,000 a year ang gastos. So, yan. Pwede ko pang itaas yan to 50,000. Kasi maraming mga incidental expenses akong na-encounter. No? Minsan, ngayon kasi minsan kailangan akong bilhin na mga vitamins, mga supplements. Minsan mga mamahalin yun. No? Pero pangmatagalan naman na gamit. Kaya, good for 3 months to 1 year. Kaya, yun, kasama na yan doon sa 50,000 na mga expenses. Ayan. Tapos minsan, kapag mag-midtos ka ng malayo, siyempre, kung mas malayo yan, ang kinakarga ko lang dyan is yung gasolina lang. Tsaka yung toll. Pero yung pagkain ko, hindi kasama. So, yun lang. So, lalabas, sabihin na natin 50,000. Average expenses for the year sa 50 pigeons. So, lalabas, meron kang gastos na 1,000 kada taon sa isang warrior mo, sa isang pigeon mo. Na full-fledged yun. Kumbaga, matured na ibon yun. Yung kumakain na siya. Ayan. Yung nawalay na siya sa kanyang magulang hanggang sa tumanda siya. Yun. So, comment kayo guys kung anong masasabi ninyo dito sa ating mga goals, sa mga pinagsasabi ko. Dahil hindi naman tayo eksperto, di ba? So, anong pwede nating gawin sa cost recovery? So, number 1, magtipid. Yan. So, disiplina sa pagkain. Hindi yung pag nakita ko yung kalapati ko na parang gutom na gutom, ay papakainin ko na. So, ilang beses ba ako nagpapakain sa isang araw? 2 beses ako nagpapakain sa isang araw. So, ngayon, ang gagawin ko siguro, mag-a-adjust ako dun sa sistema ko ng pagpapakain. Yung 1-day feeding lang. 1-day feeding, tapos merong araw na may balak kong gawin na may araw na hindi ko sila pakakainin. Pero hindi kasama dun yung mga may inakay. Yung may inakay talagang para sa akin, unlimited feeding yan. Unlimited feeding hanggat gusto nilang kumain. Pero sa sistema ko, 2 beses ko pinapakain yung mga may inakay. Ayan. So, nagdadagdag lang ako ng sinosobrahan ko lang kasi minsan talagang matatakaw yung mga parents, no. At nakikita ko naman sinusubo nila doon sa inakay. So, ganun. So, 2 beses sa mga may inakay, tapos 1 beses lang doon sa mga wala, at saka ganun din doon sa mga stock lot natin. No? Sa mga wires natin, depende yan sa
sa sitwasyon ng karera. Ayan. So, ganun ang meron akong kumbaga inoobserbahan ko kung ano ba yung dapat na ipakain sa kanila, kailan, at saka gaano kadalas kapag may karera na. So, yan. So, disiplina sa pagkain, adjust sa dami ng pinapakain at sa frequency ng pagpapakain. Ayan. Doon lang sa mga stock birds at saka mga breeders na wala namang inakay. Alright? So, third goal. Ano pa yung pagtitipid natin? So, hindi na tayo bibili ng kalapate. Ayan. So, stop buying na tayo ng kalapate. Kasi Hoda number 1 champion pa yan, hindi na tayo bibili. Kasi over budget na tayo. Patitiwala na ako dun sa kung anong meron ako ngayon. Yun na ilalaban ko this year. Alright? So, yung pag-i-infuse na mga bagong linyada, hindi na muna. Stop na yun. Susunod na lang kapag nag-set na ulit tayo ng bagong targets natin. Ayan. So, ilalaban na natin kung anong meron tayo dyan sa ating lot. Alright? So, hindi na rin muna tayo bibili ng club ring. Kasi nasingsingan na natin yung ating mga warriors. Pero sa mga susunod na mga, kung meron man tayong mga inakay na mga i-breed ngayong taon na to, club ring na lang ilalagay natin. So, yun. Ano pa? So, next, third goal, 200 vlogs. No? Since the start, hanggang 2024, hanggang end of 2024. So sa ngayon, meron tayong 73 vlogs na nagawa. At kung ang natitira doon ay 127 vlogs pa ang dapat kong gawin. So meron pa tayong 127 vlogs na gagawin hanggang end of 2024. So kung kaya bang gawin yan? So tingnan natin. So kung ngayon, ang estimate ko ay, di ba, may 365 days in a year. So minus mo yung 105 days kasi nasa middle na tayo ng April. Estimate lang yun, ano? So meron tayong 260 days. So, 260 days para gumawa ng vlog. Kung susumahin mo, kailangan natin gumawa ng vlog every 2 days. No? So dapat every 2 days meron tayong vlog. Araw-araw na tayong gumagawa ng vlog. So ibig sabihin, kaya naman. Pero siyempre yung araw-araw na yun, magkakaroon yun ng putol. May times na hindi tayo makakagawa ng vlog. So, kaya ang target natin, at least, meron akong isang vlog every 2 days. Ayan. So, hindi naman ibig sabihin na quantity lang yan. Na vlog ka lang ng vlog, kahit anong vlog yan, kahit walang kwenta, magbablog ka, basta ma-achieve mo yung 200 vlogs. Hindi ganun. So, kailangan may quality. Okay, quality yung vlog ko. At siyempre, ang measure niyan is matutuwa yung mga nanonood sa atin, yung mga kaebong natin. Magkakaroon tayo ng madaming likes, mga comment, magkakaroon tayo ng madadagdagan yung ating subscribers, yung mga followers natin sa Facebook account, sa Ibon ni Ebong, at sa Ebong Love TV Facebook page. So, yun yung measure ng quality. No? So, ang mini-measure kasi natin ngayon, yung quantity. Ayan. So, hindi ko sinet na target yung sa quality kasi hindi ko naman makokontrol yung pagla-like ng mga supporters natin. So, kaya hiling ko sana mga kaebong, libre naman ng mga likes, diba, ang comment. Paki-like naman yung mga vlogs natin. At kahit yung mga post natin sa Facebook, no, para ma-inspire tayo na gumawa ng mga content na makakatulong at makakapagpasaya habang tayo ay habang ginagawa natin itong hobby na to. Yan. So, salamat sa mga suporta, no? Ayan. So, 200 vlogs, kaya ba yan? Kayang gawin yan. Yan. Kaya naka-green. Green ang ating resulta dyan sa goal na yan. So, ano pa ba yung mga pwede natin gawin? So, sa pagbablog, ano ba yung mga pwede nating content na pwede pa nating palakasin o padagdagan? Number 1, lock visit. Yan. So, inaanyayahan ko yung mga pansier, hindi lang dito sa Apalit, doon, pati na rin yung mga pansier natin sa Manila at sa buong Pampanga na sana naman ay patuloyin nyo ako sa inyong lock. So,
simple lang naman ang rules ko sa aking loft visit. Yan. Kung ano yung gusto nyong ipakita, kung ano yung gusto nyong sabihin, ayun yung iba-vlog natin. No? Hindi naman ako papasok sa loft ninyo at titingnan ko isa-isa yung mga linyada o kaya tatanungin ko kayo, ano ba sikreto? Ano ba sikreto mo? Naiintindihan ko naman na siyempre ang mga pansier, meron yan mga sikreto kung meron man sa kanilang mga sistema. So hindi ako nandoon para ibulgar yung mga sistema na yun. Kung ano lang ang pwede nyo sabihin, kung anong pwede nyo ipakita, ayun lang ang ipapakita natin. Basta sa akin is para lang sa ikaaaliw ng ating mga kaebong. Gusto rin kasi nila yung parang nakikita nila yung mismong loft ng pansier, di ba? O nakikita nila yung mga ibang ibon ng mga pansier nananalo, di ba? Gusto nila makita actual yun. Kasi hindi naman lahat kakakita ng mga ibon ninyo, di ba? At tulong na rin yun siguro para kayo ay makilala kung sakaling may gustong mag-acquire ng inyong mga magagaling na ibon. Malay nyo, magamit natin yung platform ni Ebong Love TV para marami kayong maging mga kaibigan na gustong mag-acquire ng inyong mga ibon. Ayun, so pinapauna ko na, iniimbita ko yung mga pansier natin sa Manila, sa Pampanga. Sana kung may ma-receive man kayong message ni Ebong Love TV na nag-iimbita na pwede ba akong makapasok sa loft nyo para sa loft visit, or kung hindi man loft visit, ma-interview na lang. Ma-interview kayo nang kayo ay ma-feature ko sa aking vlog. Sana naman ay paunlakan nyo ako ng sana naman ay paunlakan ninyo ako. Ayun, maraming salamat. Alright. Ano pa? Kasabay ng loft visit, syempre yung kalapatihan session. So ano ba yung kalapatihan session? Yan ay parang ano lang, simpleng usap-usapan lang. Nagkakape, o nagkikwentuhan yung mga pansier. Minsan ano yan, ginagawa natin na parang yung hindi yan naka-script, walang script yan. So tanong at sagot, reaction, ayan, ganun lang. Ganun yung ginagawa natin sa kalapatihan session. Ayan. So yung ibang mga minsan nahihiya mag-loft visit, minsan sinasama ko sila sa kalapatihan session para yung iba para mas masanay masanay sila na binibidyo ko sila sa eventually papayag na rin magpa-loft visit, di ba? So iba kasi nahihiya. Kaya so yun yung mga ginagawa natin para makasama natin yung ating mga kapwa pansier, di ba? Ayan. So hindi sa larangan ng pagkakarera kundi doon sa pagbablog. Alright. Ano pa? Mitos. Yung mga mitos natin, i-feature natin, i-vlog natin kung saan man tayo mapadpad. Ayan. Tapos minsan pagka meron tayong mga supporters do sa location na yon, parang mag-meet up ako sa kanila para maisama ko rin sila sa vlog. At hindi naman yung vlog na yun para sa akin lang, no? Para makita din sila, no? At makapagbigay sila ng mga shoutouts. Ayan. So maraming mga natutuwang mga supporters natin kapag nasasama sila sa vlog. Ayan, so abangan nyo ako sa mga midtos ko, i-announce ko yung mga midtos. Tapos para yung mga kaebong natin ma-meet ko naman at mabigyan ko ng mga stickers. Alright? So pang-apat, ano pa? Race. Mga races. So yung mga races na yan, binablog ko yung abangan. Minsan yung pagpumunta ako nagsakay ako ng kalapate, sinasama ko rin yung vlog na yan. Sinasama ko rin yan sa vlog. Ayan. Ano pa? Tips. Kung meron tayong mga tips, mga gusto nating i-share, ayan, sinishare natin sa ating vlog. Ayan. Alright. So, last goal, makapagpakarera ng mga at least 20 pigeons this year. So, ano ba ang ating nagawa sa ngayon for the past 3 months? Meron tayong naikarera na 2 ibon. Si Caitlin at saka si Snow. Unfortunately, natsugiga raw sila. Pero, siyempre, counted sila doon dahil naikarera natin sila. So, yung 2. So, sa ngayon, meron tayong 5 nililipad sa club training. Hindi ko pa kinakount yun kasi training pa lang naman. Ilan pa yung kailangan natin ikarera? So, 18.
20 minus 2, 18. Ayan. So, meron ba tayong pangarera? No? So, meron tayong 5 plus yung nasa flyers natin at yung mga nasa stock lot, all in all, around 23 to 25 pigeons. So, ibig sabihin, meron tayong panlaban. Na kaya sabihin, kaya natin ma-achieve yan kung itong mga kalapati na meron ako ay maitatawid natin yung sa karera. Maipapasok natin sa derby. No? Ayan. So, 23 to 25 birds pa yung pwede nating ikarera. So, achieve. No? Hopefully, maikarera nga natin yan this year. Ayan. So, ano pa pwede natin gawin? Itong 23 to 25 birds, madadagdagan lang siguro yan. For this year, siguro mga 10. Mga ganun. No? Hindi na tayo talagang magdadagdag. Kailangan natin ng proper training, kailangan natin ng proper feeding, at saka bakuna. Yan. So, kailangan yung 23 to 25 birds na yan, ma-maintain natin na buhay, malakas, at hindi mawawala. Yun, para maipasok natin sa karera this year. Yan. So, achieve. Alright? So, dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kaebong. Naanyayahan ko kayo na paki-like at subscribe yung aking YouTube channel, Ebong Love TV. Muli, ito ang inyong nervyosong fancier, Ebong Love TV. Keep safe. God bless. Bye-bye!